Inumpisa ang eksena ng hinarap ni Hajin si Doyeong na may halo ng pag-aalala at estratehikong usapan. Habang binara niya si Doyeong sa kanyang hitsura, iminumungkahi na ang kanyang pagpapanggap na patay ay hindi naging kapaki-pakinabang, lalo na't mukha siyang walang armas at hindi handa sa laban. Si Doyeong, na medyo nagpapasalamat ngunit maingat, ay nagpapahiwatig na ang kanyang kalagayan ay dulot ng aksyon ng iba. Ngumiti si Hajin at iminungkahi na ipagpatuloy nila ang kanilang kasalukuyang estratehiya, na tila may kasamang ilang antas ng panlilinlang. Samantala, si Mayongtong, na maliwanag na frustrado at pakiramdam na natraidor, ay pinapanood silang mag-ugnayan. Sinamantala ni Hajin ang pagkakataon, nagpapahiwatig na kailangan nilang magpalitan ng higit pa sa mga salita, na nagmumungkahi ng mas malalim na mga layer ng hindi nalutas na mga issue at posibleng kasaysayan ng komplikadong pakikitungo sa pagitan nila. At ang eksena ay lumipat kay Choi In-beom, na nagmamasid sa nagaganap na laban na kasangkot ang grupo ni Ra Hongmi mula sa malayo. Bahagyang natutuwa sa pagkakasangkot ni Mayongtong, binanggit niya na kahit papaano ay nagbigay ito ng kawili-wiling palabas. Habang nanonood, nagtanong siya kung si Ra Hongmi ba ang pinakabatang anak na babae ng makapangyarihang grupo ng Yongjun, na binibigyang diin ang kahalagahan niya at posibleng mga implikasyon para sa kanilang mga estratehiya. Pinag-usapan ni Taekyong at Choi In-beom ang dinamika sa ilalim ni Hajin, na nagpapahiwatig ng isang komplikadong hierarkiya ng mga gangster at alyansa. Pinagnilayan nila ang mga kasanayan at ang atensyon na nakukuha ni Ra Hongmi at Hajin, kinikilala ang kahangahangang mga kakayahan ni Ra Hongmi. At ang usapan ay bumaling sa estratehiyang ipinagkatiwala nila kay Hajin, ang pag-aalis kay Mayongtong, at mga pagdududa sa katapatan ni Hajin, dahil sa isang kahina-hinalang larawan na ipinadala niya sa kanila. Ito ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa tunay na intensyon sa likod ng na-edit na imahe, at ang hindi kilalang mga motibo ng taong nagpadala nito. Iminungkahi ni Choi In-beom na si Hajin ay maaaring nasa likod ng mga pag-edit, nagpapahiwatig ng posibleng dobleng pakikitungo o nakatagong mga agenda. Ngumiti si Taekyong ng may pagkapilyo, nakakita ng kawilihan sa mga nagaganap, mas pinipiling makita kung gaano kalayo ang mararating ni Ra Hongmi sa pagtulak sa mga limitasyon ng sitwasyon kaysa agad itong wakasan. Lipat ang eksena, si Taetak, na napansin sina Taekyong at Choi In-beom mula sa malayo, tinatanong si Ra Hongmi tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, na naaalala naman ang nakaraang koneksyon nila sa kanyang kapatid at nang hindi inaasahang pagdating nila, na nagdudulot ng pagdududa at pag-aalala kay Ra Hongmi. Samantala, lumipat ang eksena kay Hajin, na kinumpronta si Mayongtong tungkol sa isang posibleng pagtataksil. Inaalala ni Hajin ang kanilang kamakailang kasunduan na magtulungan, binibigyang diin ang simbolismo ng kanilang pinagsaluhang pagkain, na ginamit ang pizza bilang isang metapora para sa kanilang ipinapalagay na alyansa. Tugon ni Mayongtong na may pagwawalang bahala, binabanggit ang isang naunang insidente sa Namsam, at nagbabala kay Hajin na magkaiba ang sitwasyon ngayon dahil espesyal, ang kanyang dalawang kasaman ngayon na nagpapahiwatig na mas mahusay ang kanyang mga tauhan ngayon. At habang tumitindi ang komprontasyon, agad inatake si Hajin gamit ang kutsilyo, subalit mahusay na iniwasan ni Hajin ang pag-atake, at gumanti, pinilipit ang braso hanggang bumagsak sila sa lupa. Mabilis na sumugod din ang isa pang kalaban, na humantong sa mabilisang palitan ng mga saksak. Mahusay na hinarangan at dinomina ni Hajin ang kanyang kaaway, tinapos ang sagupaan sa isang matibay na sipa na nagpadapa sa kalaban sa lupa. May pangumiyam at ngiti, binanggit ni Hajin na naiiba nga ang engkwentrong ito kumpara sa kanilang nakaraang alitan sa Namsam. Lalo pang tumindi ang eksena ng tangkain ni Mayongtong na tumakas, ngunit hinarang siya agad ni Doyeong. At sa isang matinding palitan, hinarangan ni Doyeong ang atake ng kutsilyo ni Mayongtong at gumanti ng mabilis at malakas na suntok, na nagpabagsak kay Mayongtong sa lupa, at idineklara ang aksyon nito bilang ganti para sa kanyang anak. At sa gitna ng mga matitinding komprontasyon, biglang lumitaw si Saebyok, labis na emosyonal, at niyakap ang kanyang ama, ipinahayag ang kanyang ginhawa at hindi makapaniwalang nakita niyang buhay ang kanyang ama, sa pag-aakalang hindi na niya ito muling makikita. Ang taos-pusong muling pagkikita ay pinanood ni Hajin, tahimik na ngumiti. Samantala, dumating naman si Ra Hongmi sa eksena, nagulat at humihingi ng linaw sa biglaang pagtatapos ng mga pangyayari. Nakita rin niya si Jongmin at lumapit kay Hajin,
Hinihingi ang paliwanag para sa nagaganap na sitwasyon na nagpapahiwatig ng kanyang pangangailangan na maunawaan ang mga dinamika at desisyon na humantong sa sandaling ito. Samantala, kinilala naman ni Ha-jin ang kahilingan ni Ra Hong-mi, sumang-ayon na ang detalyadong paliwanag ay nararapat. Lipat ang eksena sa nakatataas ni Ha-jin sa Hilagang Korea at nag-uusap tungkol sa mga kamakailang aksyon ni Ha-jin at sa tila pagbabago ng kanyang mga layunin. Nagpahayag sila ng pag-aalala na si Ha-jin, habang nagtatrabaho sa Timog Korea, ay maaaring may tinutugis na mga layunin na naiiba sa kanyang orihinal na misyon. At ang hinalang ito ay nagtulak sa kanila na pag-isipan kung paano muling ituon ang pansin ni Ha-jin sa mga layunin na orihinal niyang tinakda. At habang pinag-uusapan nila ang limitadong impluensya at mga aksyon na magagawa nila dahil si Ha-jin ay nasa Timog Korea, pansamantalang naputol ang kanilang seryosong talakayan nang dumating ang isang waitress na may dalang malamig na noodles. Ang hindi inaasahang pagdating ng waitress ay nagdulot ng bahagyang pagkabigla sa mga nakatataas, hindi dahil sa waitress mismo, kundi dahil sa biglaang pagkaantala sa kanilang masinsinang pag-uusap. At nang tumingin sila para kausapin ang waitress, napagtanto nila na siya pala ang kapatid ni Ha-jin na nagdaragdag ng isang layer ng personal na koneksyon at potensyal na leverage sa kanilang mga plano. At ang eksena ay lumipat kay Ha-jin na nakikipag-usap sa kapatid ni Ra Hong-mi. Tinanong siya ng kapatid kung tapat ba siya sa Hilaga at kung nakausap na niya si Ra Hong-mi dito. Si Ha-jin na pinapanatili ang kanyang kalmado ay nagmungkahi na pag-uusapan nila ito mamaya, iniiwasang direktang talakayin ito sa sandaling kumakain sila. Nagkaroon ng pilosopikal na pagliko ang usapan nang simulan ng kapatid ni Ra Hong-mi na pag-usapan ang jjajangmyeon, isang Koreano na pagkain na binibenta sa mga Chinese restaurant. Ginamit niya ito bilang isang talinghaga upang ipakita kung paano maaaring umangkop at magbago ang isang bagay batay sa kapaligiran nito, katulad ng kung paano naging lokal at nabago ang jjajangmyeon sa Timog Korea. Binanggit niya ang kakaibang bagay kung paano maaaring umunlad ang orihinal na esensya ng isang bagay kapag naapektuhan ng lokal na kultura na bahagyang nagpapahiwatig sa mga pagbabagong maaaring pinagdadaanan ni Ha-jin sa kanyang misyon at katapatan dahil sa kanyang mga karanasan. Nagsisimula ang eksena sa isang maingay na computer shop kung saan si Jongmin ay abala sa isang mainit na online na laro. Habang abala siya, nag-vibrate ang kanyang telepono dahil sa sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. Nag-text si Song sa Ebiok na malapit na siya at tatawagan si Jongmin pagdating. Sabay dito, sina Ra Hong-mi at Son Jae-tak ay nagpaalam na malilate sila na nagtulak kay Jongmin na magtaka kung nasaan ang isa pang kaibigan na si Ha-jin. Habang iniisip ni Jongmin ang posibleng pagkailang kung dumating si sa Ebiok bago ang iba, subalit lumalaki ang kanyang pagkainis sa kanyang mga kasamahan sa laro na hindi magaling. Umabot sa sukdulan ang kanyang inis nang siya ay magreklamo tungkol sa kawalan ng kasanayan ng kanyang team. Inihahambing ang dapat sanay mabilis na laro sa isang nakakapagod na solo rank game dahil sa kanilang kainutilan. Sa gitna ng kanyang pagdadabog, isa sa mga kasama ni Jongmin sa laro ang sumagot sa pamamagitan ng headset. Pinupuna siya dahil hindi niya inatake ang healer sa mahalagang bahagi ng laro, sinasabing sa 3 o'clock ang lokasyon na dapat sana'y ginawa niya. Naguluhan at nagtanggol, sinagot ni Jongmin ito. Akala niya ay oras ang pinag-uusapan, ngunit lalo lang siyang pinagtawanan dahil sa kanyang pagkakamali. Mabilis na lumala ang argumento na may palitan ng mga insulto at banta. Umabot sa rurok ang tensyon nang bigla na lang may bumatok ng malakas sa likod ng ulo ni Jongmin. Paglingon niya, nakita niya ang sumalakay, at nalaman niyang kaibigan ito ng kausap niya, at lumabas na rin ang kausap niya. Tinutuya siyang baka, nakakalimutan niya na nasa isang computer shop lang sila. Lipat ang eksena sa pagtatanong ng kapatid-kapatiran ni Ha-jin kung lumabas ba siya para makipagkita sa isang babae. Nilinaw ni Ha-jin na makikipagkita siya sa kanyang mga kaklase, na nagtulak sa kapatid na magtanong kung may kasama bang babae. Sinamantala ng kapatid na babae ang pagkakataon para punahin ang kaswal na paraan ng pagbibihis ni Ha-jin para sa mga ganitong pagkikita, lalo na kapag may kasamang babae. Hindi siya makapaniwala sa napili nitong damit, at inakusahan siya ng pagiging messy dahil wala ang kanilang tiyuhin para bantayan siya. Ito ang nagtulak sa kanya na kumilos. Tinulak niya si Ha-jin pabalik sa kanyang kwarto para magbihis, at pabirong sinabi na para siyang nagbihis na parang lola niya. Nang banggitin ni Ha-jin ang kanilang lola na nasa Hilaga pa,
bahagyang lumihis ang usapan patungo sa mas personal na paksa. Inihayag ng kapatid na babae ang kanyang hangarin na mapalapit ang kanilang lola sa kanila at ang kanyang pagsisikap na mag-ipon ng sapat na pera para magawa ito. Matapos magbihis ng bagong damit na pinili ng kanyang kapatid, pabirong sinabi ng kapatid na babae na ngayon ay mukha na siyang medyo tao. Bigla niyang naalala na siya ay nalalate na sa kanyang part-time job, kaya dali-dali siyang umalis. Iniwan si Hajin na nag-iisip sa harap ng salamin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng kanyang bagong itsura. Samantala, at nang paalis na si Hajin, napansin nitong bigla na lang umulan. Lipat ang eksena kay Rahongmi habang tinitingnan nito ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. At sa mensahe, binanggit ni Hajin na inabot siya ng ulan at nagtatanong kung saan siya dapat pumunta. Si Jeongmin, inis sa mga pagkaantala, ay minumura ang kanilang pagiging huli. Samantala, pinagninilayan naman ni Rahongmi ang pagiging on-time ni Jeongmin, nagtataka sa kanyang pag-uugali dahil sa masyadong maaga ang pagpunta nito sa napag-usapang lugar. Samantala, ang kwento ay lumilipat habang inaalala ni Rahongmi ang kamakailang pag-uusap sa ama ni Saebyok na nabanggit na nakilala niya ang isa sa mga kaibigan ni Saebyok sa hindi inaasahang pagkakataon at humingi ng tulong sa kanya. Nagdudulot ito ng pagdududa kay Rahongmi, nagtataka siya sa pagkakataon ng pagkikita at kung paano nalaman ng ama ni Saebyok na kaibigan niya si Hajin, na binanggit ang kakaibang timing at limitadong impormasyon na magagamit tungkol kay Hajin na isang North Korean defector. Lumilipat ang eksena sa isang bagong interaksyon, habang si Doyeong, na pinapakita na bagong driver ni Rahongmi, ay bumati sa kanya ng may respeto. Komportable naman si Rahongmi sa hindi formal na pakikitungo. Hinikayat niya si Doyeong na tawagin siya sa paraang gusto nito. Ibinahagi ni Doyeong ang isang personal na karanasan, nagpapasalamat kay Rahongmi sa tulong na ibinigay sa kanya upang manatiling ligtas nang siya ay hinabol ng mga otoridad mula sa Hilaga at Timog. Kinikilala na ang kanyang dating pagkakakilanlan bilang Song Doyeong ay hindi na umiiral dahil sa interbensyon ni Rahongmi. At habang sila ay nag-uusap, isang biglaang gulo sa labas ang nakakuha ng kanilang atensyon. Isang driver ang aksidente na bumangga sa likuran ng isa pang kotse at agad malakas na pinagalitan ito. Sinusuri ni Rahongmi ang sitwasyon, napansin niyang may bata sa isa pang kotse at pinaghihinalaan niya ang pagganti ng isang agresibong driver. Pagkatapos, agad inutusan niya si Doyeong, na tinatawag na ngayong Liam, na makialam sa pamamagitan ng pagbangga sa kotse ng agresibong driver at agad naman sinunod ito ni Liam. Lipat ang eksena, kung saan hinarap si Jeongmin ng isang galit na manlalaro sa game kanina na agresibong inakusahan ng manlalarong ito si Jeongmin sa pagkasira ng laro at pagkatalo nito, na humihingi ng paliwanag kung paano ito itatama. At habang umiinit ang sitwasyon, tumunog ang telepono ni Jeongmin. Tumawag si Saebyok na nagsasabing dumating na siya, na nagtulak kay Jeongmin na agad ibaling ang kanyang atensyon mula sa konfrontasyon. Napagtanto ni Jeongmin na kailangan niyang umalis, sinubukan niyang pahupain ang tensyon sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa bully sa anumang pagkakamali sa laro. Gayunpaman, hindi madaling pakalmahin ang bully at hinawakan si Jeongmin, tinatanong kung sapat ba ang simpleng paghingi ng tawad. Bilang mabilis na tugon para makawala at malutas ang sitwasyon, inalok ni Jeongmin na babayaran niya ang 10 oras pa sa gaming room para sa bully, at agad na inalis ni Jeongmin ang pagkakahawak nito, na agad din naman ikinagulat at pinagtaka ng bully sa lakas ng paghawak nito, na naging sanhi sa kakaibang lakas ni Jeongmin. Kitang natakot, agad na tinanggap ng bully ang alok ni Jeongmin, ipinaliwanag sa kanyang mga kaibigan, na may iba pang kailangang asikasuhin si Jeongmin at binayaran na niya ang oras sa gaming room, kaya hinayaan na niya ito. Pagkatapos mabilis na umalis na si Jeongmin, nag-iisip kung ano ang magiging reaksyon ni Rahongmi kung malalaman na naman nito na siya ay nasangkot na naman sa gulo. Samantala, habang naglalakad palayo, sinagot ni Jeongmin muli ang isang tawag, tinatanong ang tumatawag kung nasaan sila. Subalit bigla namang tinawag si Jeongmin mula sa likod ni Saebyok. Humingi ng paumanhin si Saebyok sa pagiging medyo huli, at tinanong si Jeongmin kung matagal ba siyang naghintay, na agad namang ikinatulala ni Jeongmin habang nakatitig dito. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.